Gusto You ko did eh. this! Ano ngayon? You took everything Bakit from ninyo me! ginagawa ito? Pagbabayaran ninyo ang katotohanan ito. Sobrang sakit ng pagkakasakit ninyo sa akin. Ang kariton ng sorbetes na yon ang lahat sa akin. Ngayon, wala na. Kailangan nating panatilihin ang disiplina at batas, protektahan ang katarungan at kapayapaan para sa mga mamamayan. Eksaktong alas 7 ng umaga, sa isang maliit na palengke sa bayan, ang hangin ay sariwa at ang sikat ng araw ay banayad. Si Mayor Ana, ang alkalde ng bayan, ay nakasuot ng isang simple at magiliw na kulay rosas na bestida. Walang sino man ang nakakilala sa kanya bilang pinuno ng bayan. Nais niyang maglakad-lakad sa palengke tulad ng isang ordinaryong mamamayan. Habang naglalakad sa isang maliit na kalye, nakita ni Mayor Ana ang isang matandang lalaki, mga 50 taong gulang, na nakatayo sa tabi ng kanyang luma at itinutulak na kariton ng sorbetes. Mula pagkabata, paborito na niya ang sorbetes, kaya nang makita niya ito, ngumiti si Mayor Ana at lumapit. Magandang umaga po, Manong. Pabili po ng isang sorbetes. Masayang kumuha ng isang apa ang matanda. Ang kanyang mabait na mukha ay nagpakita ng munting kagalakan. Aktong kakagatin na sana ni Mayor Ana ang unang kagat ng biglang may isang motorsiklong mabilis na huminto sa tabi niya. Siya si Teniente Marco, isang pulis na kilala sa kanyang pagiging mainitin ng ulo at mayabang sa lugar. Ibinaba niya ang standang motor, tinanggal ang kanyang helmet at pabalang na sinabi sa matanda, "Hoy matanda, bigyan mo ko ng isang sorbetes? Bilis!" Nanginginig na kumuha ng isa pang sorbetes ang matanda at iniabot sa kanya. Habang kumakain, tiningnan ni Teniente Marco si Mayor Ana mula ulo hanggang paa. Hindi niya alam na ang simpleng babaeng nasa harap niya ay ang alkalde ng bayan. Ngumisi si Teniente Marco at sinabi, "Wow, miss, mukhang sarap na sarap ka sa sorbetes mo, ah? Baka gusto mong ako naman ang magpasarap sa'yo?" Tahimik na tumalikod si Mayor Ana. Sinusubukang huwag pansinin ang pambabastos, ngunit hindi pa tapos si Teniente Marco. "Huwag ka nang mahiya. Kung gusto mo ng sorbetes, sabihin mo lang, bibilin ko para sa'yo ang buong kariton." Pagkasabi nito, itinapon niya ang stick ng sorbetes sa lupa, sumakay sa kanyang motor at akmang aalis nang hindi nagbabayad. Nanginginig na sinabi ng matandang sorbetero, "Sir, yung bayad po sa sorbetes." Agad na namula sa galit ang mukha ni Teniente Marco. "Anong bayad? Gusto mo pa bang mabuhay ng mapayapa? Gusto mong wasakin ko tong kariton mo ngayon din?" Pagkatapos ay malakas niyang sinampal ang matanda na halos ikinatumba nito. Tumulo ang mapapait na luha sa kulubot niyang mukha, ngunit nanatili siyang tahimik. Nang makita ito, hindi na nakatiis si Mayor Ana. Lumapit siya at sinabi sa isang matatag na boses, "Pulis ka pa naman pero ganyan ka umasta. Hinihingi lang niya ang bayad sa kinuha mo. Kung kumain ka, dapat kang magbayad. Iyan ang pinakasimpleng batas ng katarungan." Sumigaw si Teniente Marco na may mabangis na tingin, "Sino ka para turuan ako? Umalis ka dito. Huwag kang makialam." At sa sobrang galit, sinampal niya si Mayor Ana. Medyo nataranta siya, ngunit nanatiling nakatayo. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa tapang. "Sumusobra ka na, Teniente Marco. Ang pagiging pulis mo ay hindi nagbibigay sa'yo ng karapatang yurakan ang mga tao. Nilabag mo ang batas at pananagutan mo ang iyong mga ginawa. Kayo ang tagapagtanggol ng batas, ngunit kayo mismo ang lumalabag dito. Itama mo ang iyong pagkakamali. Kung hindi, haharapin mo ang mga kahihinatnan." Ang babala ay lalong nagpagalit kay Teniente Marco. Muli niyang sinampal ng malakas si Mayor Ana at sa sobrang galit, sinipa niya ang kariton ng sorbetes. Tumumba ang kariton at kumalat ang 12 sorbetes sa kalsada. Ang mga tao ay nanonood lamang, ngunit sa takot, walang sinumang nangahas na mamagitan. Umabot sa sukdulan ang galit ni Mayor Ana, ngunit alam niya na ang paggamit ng dahas ay labag sa kanyang tungkulin at prinsipyo.
Kahit na kaya niyang turuan ng leksyon ng pulis noon din, pinigilan niya ang kanyang sarili. Muli siyang huminahon at nagsalita sa isang matigas na boses, "Ang ginagawa mo ay labag sa batas. Maghahain ako ng reklamo laban sa iyo at hihilingin kong masuspindi ka. Hindi mo ako kilala, ngunit ang sampal na ito ay magdudulot sa iyo ng malaking problema." Nang insultong tumawa si Teniente Marco at sumagot, "Ang lakas ng loob mo? Akala mo may karapatan kang ireklamo ako? Pulis ako sa istasyong ito. Kung gugustuhin ko, pwede kitang arestuhin ngayon din. Huwag ka nang magsalita kung ayaw mong mabulok sa kulungan." Pagkasabi noon, pinaandar niya ang kanyang motor at mabilis na umalis. Nanginginig na pinulot ng matandang sorbetero ang bawat piraso ng natapong sorbetes. Namumula ang kanyang mga mata at nanginginig ang mga labi. Tumingin siya kay Mayor Ana at sinabi, "Ineng, bakit mo pa ginawa yon? Dahil sa akin, nasaktan ka pa niya." Napakabagsik niya. Ilang araw na siyang kumakain ng sorbetes ko nang hindi nagbabayad. Maghapon kaming naghahanap buhay kung wala kaming kikitain. Ano ang ipapakain namin sa aming pamilya? Tumingin si Mayor Ana sa mata ng matanda. "Manong, ang nangyari sa inyo ay hindi makatarungan. Hindi ko ito papalampasin. Sisiguraduhin kong masususpindi ang pulis na yon, ano man ang mangyari." Umiling ang matanda. "Hindi mo kaya yan, Ineng. Pulis siya. Sino ang mangangahas na kasuhan siya? Baka ikaw pa ang balikan niya. Umuwi ka na." Seryosong sumagot si Mayor Ana. "Uuwi na po ako, pero hindi ibig sabihin na makakatakas siya sa kanyang responsibilidad. Hindi niya pa ako kilala. Kapag nalaman niya kung sino ako, huli na ang lahat para sa kanya." Pag-uwi sa bahay, matagal na nag-isip si Mayor Ana. Bigla siyang nagkaroon ng ideya. Kung ganoon si Teniente Marco, paano kaya ang ibang mga opisyal sa istasyon mula sa mga bagitong pulis hanggang sa kanilang hepe? Kailangan niyang malaman ang katotohanan para malantad ang buong sistema. Agad siyang nagpalit ng simpleng damit, isang pulang bestida para itago ang kanyang pagkakakilanlan, at direktang pumunta sa istasyon ng pulisya bilang isang ordinaryong babae. Hindi alam ng mga tauhan sa istasyon na ang babaeng nasa harap nila ay ang kanilang alkalde. Pagpasok niya, nakita ni Ana si Kapitan Santos na nakaupo sa kanyang opisina. Lumapit siya at sinabi, "Nasaan si Teniente Marco? Gusto kong maghain ng reklamo laban sa kanya. Inatake niya ang isang sorbetero, sinira ang kariton nito at hindi nagbayad. Nang kumprontahin ko siya, sinaktan niya rin ako at nagsalita ng masama. Ang ginawa niya ay labag sa batas. Nandito ako para magreklamo at humihiling ng aksyon." Biglang tumayo si Kapitan Santos at sumigaw, "Anong sinasabi mo? Gusto mong magreklamo ako laban sa sarili kong tauhan? Pulis siya sa istasyong ito. Wala siyang ginagawang malaking kasalanan. Para sa isang sorbetes na ilang piso lang, kailangan pa bang palakihin? Umalis ka na dito kung ayaw mong itulak pa kita palabas." Kalmado, ngunit matatag na sumagot si Mayor Ana, "Ginoo, obligasyon ninyong tanggapin ang reklamo. Huwag ninyo akong turuan tungkol sa batas. Malinaw sa batas na ang pananakit sa kapwa at pag-aalis ng kanilang kabuhayan ay isang krimen. Kung hindi ninyo ito aaksyonan, kayo naman ang irereklamo ko." Nang marinig ito, namula sa galit si Kapitan Santos at hinampas ang mesa. "Aba, at ako pa ang tinatakot mo? May karapatan ka bang gawin yan? Ako ang kapitan sa istasyong ito. Pwede kitang ikulong na ngayon din. Huwag mo akong galitin. Umalis ka na kung ayaw mong pagsisihan ito. Naiintindihan mo?" Pagkasabi nito, galit niyang sinampal ng malakas si Mayor Ana. Medyo nataranta siya ngunit mabilis na nakabawi. Ngayon, malinaw na sa kanya na parehong dapat masuspindi ang dalawang opisyal na ito. Naglakad siya patungo sa pinto, ngunit huminto, lumingon, at sinabi sa isang malamig at matigas na boses, "Hindi ninyo alam kung ano ang kaya kong gawin sa inyo. Sisiguraduhin kong pareho kayong masususpinde. Tandaan ninyo, huwag ninyong maliitin ang mga sinabi ko." Pagkasabi noon,
Lumabas si Mayor Ana sa istasyon ng pulisya. Ang mga pulis at si Kapitan Santos ay nagkatinginan. Sandaling nagduda si Kapitan Santos. Sino kaya ang babaeng yon na ganoon magsalita? Ngunit agad niyang iwinala ito sa isip. Hay, mga babae talaga ngayon, mahilig magmagaling. At binaliwala na lang. Ang hindi nila alam, nakalkula na ni Mayor Ana ang lahat. Pagpasok pa lang niya sa istasyon, palihim na niyang binuksan ang voice recorder sa kanyang telepono. Lahat ng sinabi, lahat ng banta, at bawat sampal sa loob ng kwartong yon ay na-record. Iyon ang kanyang unang ebidensya. Kinabukasan, ipinatawag niya ang hepe ng pulisya at iba pang matataas na opisyal sa kanyang opisina. Diretsahan siyang nagsalita. Bukas, magkakaroon ng press conference sa pinakamalaking bulwagan ng bayan. Kakasuhan ko sina Teniente Marco at Kapitan Santos at hihilingin ang kanilang suspensyon. Ito ang unang ebidensya. Ipinadinig niya sa kanila ang recording. Tumahimik ang buong silid. Nagsalita ang hepe ng pulisya, si Anacleto Corpus, sa isang malalim na boses. Ginang Alkalde, malinaw ang ebidensyang ipinakita ninyo, ngunit para masuspinde ang isang tenyente, kailangan pa natin ng mas matibay na patunay. Buong kumpiyansang sumagot si Mayor Ana. Alam ko, huwag kayong mag-alala, ihaharap ko ang ebidensyang yon at isisiwalat sa media bukas. Kinabukasan, bumalik si Mayor Ana sa palengke kung nasaan ang matandang sorbetero. May isang maliit na tindahan ng cellphone doon na may CCTV camera na nakatutok sa labas. Hiniling niya sa may-ari na tingnan ng footage mula sa araw na yon at lahat ay nakuhanan ng kamera. Ang pagsipa ni Teniente Marco sa kariton, ang pagsampal sa matanda, at ang pananahimik ng mga tao sa takot. Isinave ni Mayor Ana ang video sa kanyang telepono at bumalik sa opisina. Pagsapit ng oras ng press conference, puno ng mga sasakyan ng media ang harap ng malaking bulwagan ng bayan. Naroon ang mga lider, mamamahayag at mga opisyal ng pulisya. Lahat ay nagtataka kung ano ang mangyayari. Natahimik ang bulwagan nang umakyat sa entablado si Mayor Ana. Lumapit sa mikropono, tiningnan ng lahat at nagsalita sa isang malakas at malinaw na boses. Nandito ako ngayon para isiwalat ang isang katotohanan, para hubaran ng maskara ang dalawang opisyal na ginawang katatawanan ang pagpapatupad ng batas. Sunod-sunod ang kislap ng mga kamera. Suminya si Mayor Ana sa technical staff na ikonekta ang kanyang laptop sa malaking screen. Nang mag-play ang video, natahimik ang lahat. Sa audio recording, umalingaw-ngaw ang mayabang na boses ni Kapitan Santos. Ireklamo mo ang tenyente ko? Ang lakas ng loob mo. Umalis ka dito kung ayaw mong itulak pa kita palabas. At narinig ang malutong na tunog ng sampal. Lahat ng banta, lahat ng marahas na kilos ay malinaw na na-record. Sinabi ni Mayor Ana, ito si Kapitan Santos na nanumpa para protektahan ang batas, ngunit umasta ng ganito. Tinapakan niya ang batas sa ilalim ng kanyang sariling mga paa. Umalingaw-ngaw ang malinaw na boses ni Mayor Ana sa malaking bulwagan. Suminyas siya sa technical staff na i-play ang pangalawang video, ang kuha mula sa CCTV sa palengke. Sa screen, sa harap ng daan-daang tao, lumitaw ang imahe ni Teniente Marco na nakatayo sa tabi ng luma at itinutulak na kariton ng sorbetes ng matanda. Kumuha siya ng sorbetes nang hindi nagbabayad, sinampal ang matanda at malakas na sinipa ang kariton na nagpakalat ng mga sorbetes sa kalsada. Ang matanda ay nanginginig na lumuhod upang pulutin ang bawat piraso. Puno ng pighati ang kanyang mga mata. Ang eksenang yon ay nagpaantig sa damdamin ng marami sa bulwagan. Ang ilan ay napakuyom ng kamao sa galit. Ang iba ay napaluha. Tumingin si Mayor Ana sa paligid. Ang kanyang boses ay malinaw, ngunit puno ng emosyon. Ito si Teniente Marco. Ang kanyang uniforme ay hindi na simbolo ng paglilingkod sa bayan, kundi isang instrumento para mangapi. Ginamit niya ang kanyang posisyon para takutin ang mahihina.
nakawin ang pinaghirapan ng mahihirap at dungisan ng imahe ng buong kapulisan. Sa puntong ito, ang mga nakaupo sa unahan, kung saan naroon ang mga matataas na opisyal, ay hindi mapakali. Tumayo ang hepe ng pulisya ng bayan, si Ginoong Anacleto Corpuz, at kinuha ang mikropono. Ginang alkalde, ito ay napakaseryosong mga akusasyon at ang ebidensya ay napakalinaw. Ayon sa regulasyon, magbubukas kami kaagad ng internal na investigasyon. Kung totoo ang mga resulta, parehong masususpinde sa serbisyo ang dalawang opisyal. Buong tatag na sumagot si Mayor Ana. Ginoo, malinaw na ang ebidensya at malinaw din ang batas. Ayon sa Revised Penal Code, sino mang pampublikong opisyal na aabuso sa kapangyarihan at magdudulot ng pinsala sa mamamayan ay nagkasala ng krimen. Bukod pa riyan, may mga batas din laban sa pananakit, paninirang puri at pagbabanta. Nilabag ng dalawang opisyal na ito ang lahat ng batas na iyon. Walang tigil sa pagsusulat ang mga mamamahayag at sunod-sunod ang kislap ng mga kamera. Kumuha si Mayor Ana ng isang papel at itinaas ito. Ito ang opisyal na kautusan sa suspensyon. Simula sa sandaling ito, sina Kapitan Santos at Teniente Marco ay suspendido sa serbisyo at kasabay nito ay sasampahan ng kasong kriminal ayon sa batas. Ang kanyang boses ay matatag, ang kanyang tingin ay determinado. Natahimik ang buong bulwagan. Namutla ang dalawang opisyal. Nang mailabas ang utos, dalawang pulis ang lumapit para eskortan sila palabas. Nanginginig na bumulong si Marco. Ginang alkalde, bigyan niyo po kami ng pagkakataon. Nagkamali po kami. Pinutol siya ni Mayor Ana. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng bakal. Ang pagkakamali ay kapag hindi mo sinasadyang gumawa ng mali. Pero kayo, sinadya ninyong saktan ng mahihirap, nakawin ang kanilang pinaghirapan at takutin sila. Hindi iyon pagkakamali. Iyon ay krimen. Ang dalawa ay inilabas habang hinahabol sila ng mga mamamahayag. Teniente Marco, inaamin mo ba na sinaktan mo ang matanda at hindi ka nagbayad? Kapitan Santos, ano ang masasabi mo sa publiko? Ngunit pareho silang nanahimik at yumuko. Bumalik si Mayor Ana sa mikropono at sinabi ang huling pangungusap na nagpatayo at nagpapalakpak sa buong bulwagan. Kailangan nating panatilihin ang disiplina at batas, protektahan ang katarungan at kapayapaan para sa mga mamamayan. Ang kasong ito ay hindi lamang kwento ng dalawang tiwaling opisyal, kundi isang mensahe para sa lahat. Sa bayang ito, ang batas ang pinakamataas. Maging sibilyan man o nakauniforme, kung lalabag sa batas, kailangang managot. Kinabukasan, sa punong himpilan ng pulisya ng probinsya, isang espesyal na komite ang binuo para imbestigahan ang kaso. Dumating ang matandang sorbetero at isinalaysay ang buong pangyayari. Kinukumpirma ang bawat detalye sa video. Sobrang sakit ng pagkakasakit nila sa akin. Ang kariton ng sorbetes na yon ang lahat sa akin. Ngayon, wala na. Ang kaso ay inilipat sa ibang rehiyon para masigurong walang kinikilingan. Ang dalawa ay kinasuhan sa ilalim ng mga artikulo ng Revised Penal Code tungkol sa abuse of authority, physical injuries, at slander by deed, at suspendido ng walang taning hanggang matapos ang investigasyon. Ilang araw pagkatapos, bumalik si Mayor Ana sa palengke. Nakita siya ng matanda at nagmamadaling nagpasalamat. Ginang alkalde, salamat sa Diyos at sa inyo. Dahil sa inyo, nakamit namin ang katarungan at makakapaghanap buhay na kami ng payapa. Ngumiti si Mayor Ana. Manong, tungkulin ko po iyon. Mula ngayon, wala nang mangangahas na galawin ang kariton ninyo at kung may magtangka man, haharapin nila ang batas. Pagkatapos, humarap siya sa media at sinabi ang isang makapangyarihang pangwakas na salita. Ang ating bansa ay magiging tunay na ligtas lamang kapag ang lahat, maging sibilyan man o opisyal, ay sumusunod sa batas. Walang sino man ang mas mataas sa katarungan.
Salamat sa panunood. Kung naniniwala ka na ang katarungan ay hindi dapat manahimik, samahan mo kaming ipalaganap ang mga makabuluhang kwentong tulad nito. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa channel na Kwento ng Katarungan, kung saan ang hustisya ay nabibigyan ng boses. Dahil kapag tayong lahat ay nagsalita, ang katotohanan ay lalabas at ang katarungan ay tunay na magaganap. Paalala, ang kwentong ito ay nilikha para sa layuning aliwin at magbigay inspirasyon. Ang mga karakter, pangyayari at dialogo ay katang-isip lamang at hindi nauugnay sa anumang tunay na tao, organisasyon o pangyayari. Mangyaring ituring ito bilang isang kwento at tangkilikin ng may respeto. Salamat. Bawat kwentong ating pinagdadaanan ay nagtuturo sa atin ng mahalagang aral tungkol sa katarungan at kung ano ang tama. Ang mahalaga ay kung paano natin ito hinaharap.